Amen. Thank you, EJ, for that powerful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng Romans chapter 8. Yun pong song ni EJ this morning paints a very different picture of Christmas. Christmas po ang theme ng song na yun. This little child born in Bethlehem. And yet, lahat po ng binanggit niya sa lyrics paints a different picture than the one that we always think about na Christmas tree and Santa Claus and everything. At yan po ay fit na fit sa atin pong message this morning from the book of Romans. So, kung kayo po ay may banal na kasulatan, Romans chapter 8, verses 38 to 39, we will read this first. Romans 8:38. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any other powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, na sa pulpitong ito, Sunday after Sunday after Sunday after Sunday, we receive the Word of God, word of instruction, word of love, word of encouragement, word of inspiration, word of light, word of glory unto the Lord. Salamat po, Panginoon, that you're blessing this pulpit and using this pulpit to reach out not only to our members here, but to many people all over the world through our online ministry. Ang dalangin po namin na mapatuloy mo pong i-anoint ng iyong Holy Spirit ang iyong pong mga servant na tumatayo sa pulpitong ito, so that we can exalt the name of Jesus and share the word of God from this place. Oh God, today we pray i-open mo aming mga isip at puso sa iyong mga salita and help us, God, to receive the blessings of your words. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Doon po sa kanta ni EJ this morning, ako po habang nakikinig, favorite song ko po yan when I was in Bible college. Scott Wesley Brown, tama ang kumakanta. It's a powerful picture of the true mission of Christmas. Hindi po yung celebration of Christmas, hindi po yung mga fanfare of Christmas, colors of Christmas, but the real mission of Christmas. Sapagkat mga kapatid, Christmas is actually a rescue mission. Sabihin niyo po, rescue mission. Sapagkat ang ating Diyos, mga kapatid, throughout the Bible, you will see God in rescue missions. Ganun po siya ka-loving God. He is a loving God. He is always on a rescue mission. One foremost story in the Bible is the story of Noah. Sa panahon ni Noah, ang mga tao po ay namumuhay sa kasalanan at kamunduhan, na ang Panginoon ay nagsabi na hindi niya papayagan ang evil and sin to reign in the world. Kaya po sinabihan niya si Noah, you tell the world that I will destroy this world, and only those who will join in the ark will be saved. Pero alam niyo po, sa buong panahon na ginagawa ni Noah at ng kanyang mga anak yung boat, yung ark of Noah, hindi po nakikinig ang mga tao because they were mocking him. And so the day came na kung saan ay bumuhos po ang ulan 40 days and 40 nights. Lahat ng mga taong hindi naniniwala, they were all dead. They all perished. And only Noah, his wife, his 3 sons, and their wives were saved. God rescued Noah and his family. Another story po ng rescue, mga kapatid, ay yung rescue ng pamilya ni Lot.
If you remember, si Abraham ay meron po siyang pamangkin ang pangalan ni Lot. Siya po'y nakatira sa Sodom and Gomorrah, Sin City. Sa sobrang kasamaan po ng itong Sodom and Gomorrah, God has declared, I will destroy Sodom and Gomorrah through fire. Pero nanalangin po si Abraham, Panginoon, will you destroy the righteous with the unrighteous? And so ano po ang ginawa ng Panginoon? Nagpadala po ang Panginoon ng 2 angels to rescue Lot and his family from the destruction of the fire that fell in Sodom and Gomorrah. Another rescue story in the Bible is the rescue of the Exodus, if you remember. Na kung saan pinadala ng Panginoon si Moses sa Egypt upang i-rescue ang mga Israelites na ginagawang slaves ng Pharaoh. And sure enough, the power of God, hinati niya ang Red Sea at ni-rescue niya, mga kapatid, ang mga Israelites and brought them to the promised land of Israel. Ang Christmas, mga kapatid, kamukha sa song ni EJ, napaka-powerful. Sa song ni EJ, nakita nyo, brothers against brothers. Men hate one another, killing one another. Can you see, mga kapatid, yung picture na kung saan this is a what? Violent world. This is a terrible world. This is sin-filled world. But you know what? God is not going to abandon the world. Doon po pumapasok yung John 3:16. For God so loved the world. Sa kabila ng kasalanan ng mundo, sa kabila ng kadiliman ng mundo, sa kabila ng pagsuway ng mundo, ng rebellion ng mundo, He does not want to abandon the world because He loves the world. John 3:16, for God, pakilagay nga natin yon sa screen, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Question, kailan niya ibinigay ang kanyang kaisa-isahang anak? When? Kailan? That's the first Christmas. Let us not forget, when Jesus was born, that's the first Christmas. And why was Jesus sent to the earth? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak. Ito po yung rescue. Ito po yung rescue. At ito po ang ire-rescue, hindi lang yung pamilya ni Noah. Hindi lang yung pamilya ni Lot. Hindi lang yung nation of Israel. This time, ang ire-rescue ay the whole world. For God so loved the whole world that He gave His only begotten Son. But here, mga kapatid, is the condition. Ano po condition? Whosoever believes. Sapagkat hindi po kayang iligtas ng Diyos yung mga hindi sumasampalataya. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Nais ng Diyos iligtas ang lahat ng tao. Pero kailangan nilang sumampalataya sapagkat, sabi nga sa Bible, without faith, it is impossible to please God. That's the requirement. At dun po, mga kapatid, nagkakaroon ng problema ang napakaraming mga tao sa buong sanlibutan from generation to generation. That is the call of God to believe. Whosoever believes in Him will not perish. Hindi mapapahamak. Sabihin niyo po, mapapahamak. Nakakalungkot na marami pong mapapahamak. Hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos. Hindi dahil ayaw ng Diyos sa kanila. Kung hindi ayaw nilang sumampalataya. Yun po ang problema doon eh. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat po ako this morning na kasama po namin sa church yung kapatid ni Dr. Marie. Ang pangalan po niya ay Jairus. Palakpakan niyo nga po si Jairus. Ayan.
Jairus. Yun po yung ang anak niya binuhay na muli, di po ba, no? Yan. Ruler po yun, ruler. He's a rich young ruler in Israel, and his daughter died. And so, siya po ay lumapit sa Panginoon at sinabi na pumuntahan siya. At ang ginawa po ni Jesus ay binuhay niya yung anak ni Jairus. Yun po. Yun po storya niya. Siya po ay sa Malaysia at siya po ay umaattend doon sa Every Nation. Every Nation, mga kapatid, ay yun po yung Victory Christian Fellowship. Po sa atin, Victory Christian Fellowship, Every Nation. At doon daw po maraming mga international students ang dumadalo. Mga Africans, mga Middle Easterns, mga Chinese, mga Singaporeans, mga Malaysians. Marami po na-attend international students. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Ano man po ang ating lahi, ano man po ang ating pong kulay, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa ating lahat. Na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi nga po sa John 1:12, ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Ang sinumang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Yan. Tayo po ay anak ng Diyos once we believe and once we receive Jesus as our Lord and Savior. So, that's the rescue mission. Kung kayo po ay sumusunod sa mga balita, alam niyo po ang nagkakagulo ngayon sa Syria. Kaya po ang Russia ay nagpadala ng jumbo jet to rescue yung kanilang mga citizen and soldiers na nasa Syria. Nung po nakaraang buwan, nagpadala din ng Russia ng mga eroplano to rescue naman yung kanilang mga citizen sa Lebanon. Yan. Yan po ginagawa ng Russia ngayon. To rescue. Let me tell you, God sent His Son to the world to rescue. Pero alam niyo po si Jesus, meron din siyang sinabi dyan. Buksan nga natin, Joyce, sa aklat naman ng John, chapter 15. Kaya na po ay John 3:16, po ay John chapter 15, verse 13. Ano naman ang sinasabi dyan, Joyce? Ang sabi po dyan, 15:13, Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So kanina po, ang nakita natin ay the love of the Father. For God the Father so loved the world, He sent His only Son, Jesus. Nakita niyo yung love of the Father? Willing siyang ipadala yung kanyang anak para tayo maligtas on Christmas Day. Another example of true love here, mga kapatid, true love and great love, is hindi lamang ang God the Father ang nag-sacrifice by giving His Son, si Jesus nag-sacrifice din for giving His life. Greater love has no one than this. Another way of saying, there is no other love greater than this. Isipin niyo po, sabi nila, ang pag-ibig daw ng lolo at lola sa mga apo, higit pa minsan sa pag-ibig ng kanilang mga magulang. That may be true. O pag-ibig ng mga kapatid, pag-ibig sa bayan. Kahapon po ay nag-celebrate tayo ng birthday ni Bonifacio. Bonifacio Day po kahapon. Na ibinigay ni Bonifacio at ng mga katipunero ang kanilang buhay para sa ating bansang Pilipinas. So there are many different kinds of love. Love of country, love of parents, love of family. But the Bible says, no greater love than this. So what is the greatest love? The greatest love is Jesus laying down His life for His friends. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin upang tayo po ay maligtas. So,
Christmas is the story of true love. The true love of the Father and the true love of the Son to rescue the world. Sabihin niyo po, rescue the world. Yan po ang pinag-uusapan namin sa Sunday School kanina, sa pangunguna ni Chairman, yun pong purpose. Ano po ba ang purpose ng church? Kasi po mayroong mga church nagiging parang social club. O, natanong nga ako ni Chairman kanina. Sabi ko po, maraming mga Christian organization simply for socialization. Kamukha ng YMCA. Yun, yung paboritong kanta ni Donald Trump. Yan. Yun po for socialization. Christian Businessman's Fellowship. For socialization. But that is really not the number one purpose of the church. That is not the number one mandate of the church. The church mandate is to share the gospel of God's love. Ayun po, GNCF, sharing the message of God's love. Good news, evangelical, evangel, good news, same words. Yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay very much on fire to share the message of Christmas, because Christmas is about true love. Hindi po true love ni Romeo and Juliet. Hindi po yung ganun true love. Kundi yung true love ng God the Father sending His Son, and true love of the Son giving His life. At yung po sineselebrate natin ngayong umaga sa pamamagitan ng communion. At salamat din po sa choice of songs ni EJ at nila Beth and Iris kanina. Ini-emphasize yung power of the blood. Di ba? Yun ang song niya kanina. Ransom us, rescued us through the power of the blood. Kaya po napaka-fitting day today to celebrate not only the beginning of Christmas, but the greatest sacrifice of all. Meron po ba kayong alam na religion na ang kanilang leader ay nag-sacrifice ng kanilang buhay para sa kanilang mga followers? No. Did Buddha die for his followers? No. Did Muhammad die for his followers? No. Only Jesus died, not only for His followers, but for every single person on planet Earth. Then, now, and until He comes. Yun din po yung song ni EJ kanina. Until Jesus returns, this little child is the Savior of the world. Ang kagandahan po sa pag-ibig ng Diyos ay hindi po siya conditional. Yan. Yan po aking last point. The love of God is not conditional. Hindi po kamukha ng pag-ibig minsan na ating naririnig sa ating mga magulang. Sasabihin nila, magbait ka. Pag hindi ka nagbait, hindi kita love. That love is conditional. Ang pag-ibig ng Diyos, kaya mabait ka, kaya hindi ka mabait, love ka ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, love ka ni Lord. Di po ba? Sometimes you don't feel worthy. Karapat dapat ba ako sa pag-ibig ng Diyos? The answer is, many of us will say, no, I don't think so. But the thing is, karapat dapat man o hindi, anuman ang feeling mo o hindi, mga kapatid, the love of God is not conditional. Number 2, the love of God is not temporary. Hindi po temporary. It's forever. In fact, number 3, the love of God never fails. Yung po sabi sa 1 Corinthians chapter 13, love never fails. Everything will fail. The government will fail, the economy will fail, the weather will fail, everything will fail. But the love of God never faileth. It never fails. Kaya nga po mga kapatid, napakasarap isipin
na kahit ano mangyari sa sanlibutan, kamukha ng sinasabi ng song ni EJ, hindi po tayo dapat matakot because the love of God never fails. At ang sabi po ni Paul, and I'm gonna close with this, dito po sa Romans chapter 8, ang sabi niya, the love of God that is not conditional, the love of God that is forever, the love of God that never fails. Ang sabi po ni Apostle Paul, I am convinced. Kumbinsido siya. 100%. I am convinced. Kasi some people, kailangan mo pang kumbinsihin eh. Yung may mga doubts, yung may mga reservations, yung mga atheist, yung mga agnostic, kailangan mo po silang kumbinsihin. Pero si Apostle Paul, sabi niya, I am convinced. Sabi niyo po, convinced. Convinced na ba talaga tayo sa pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ni Paul, I am convinced that neither death nor life. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos hindi pwedeng mawala sa atin. Hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos kahit po life or death. Marami na po tayong mga miyembrong namatay na ito pong nakakaraang panahon. And meron nga pong tribute. Nakita ko lang, Ralph. Meron silang tribute sa TICC sa Canada kay Ate Silang, no? Oo, naalala ko tuloy. Alam niyo po, sa pamilya po ni Ralph, marami nang kinuha ni Lord. Sa pamilya ni Ralph, si Brother Ude, Sister Ellie, si Ate Silang, dati po yan, doon po sa bahay ni Ate Silang doon sa taas, di si Oreng, nanay ni Brother Ude, Lola Rosa. Opo, yung pong, di ko Hector, isang pamilya sila eh. Pero ang kagandahan po sa ating pananampalataya, mga kapatid, sa buhay at sa kamatayan. Hindi tayo nahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa buhay at kamatayan. Kaya po sabi ni David sa Psalm 23, sabi niya, even though I walk through the dark valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Verse 6, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sabihin niyo po, forever. Napakaganda ng ngiti ni Sister Cecil, oh. Talagang ngiti-ngiti siya pag sabi ko forever. Kasi naaalala niya si Kapio. Di ba, Sister Cecil? May forever. Oh, may forever. Kaya po siya nakangiti. Sabi niya, makikita ko uli si Pio, forever. That's the good thing about the love of God. The love of God is forever. Hindi po tayo mailalayo sa pag-ibig ng Diyos ng buhay man o kamatayan man. Sabi niya doon, for I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, kahit sino pang demonyo o anghel, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Or neither the present or the future. Hindi tayo nag-aalala, present or future. Sineselebrate po natin ngayon ang 17th wedding anniversary ni Aaron. Palakpakan nga po natin si Aaron at si Ronnie. 17 years na pala, ang bilis. 17 years. Ma-imagine niyo po ba na si Aaron nung una ko makita, elementary school. Ganyan lang siya kaliit. Ngayon, 17 years na pala silang kasal. Ang bilis lang po ng panahon, mga kapatid. Bilis lang ng panahon. Pero isang bagay na atin pong dapat itanim sa ating isip at puso, ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, present or future, hindi po nagbabago. Sabi niya, nothing can separate you from the love of God, not even the present, not the future, or any other powers.
Nabalita na naman po ang Pilipinas, alam niyo po ba, sa buong mundo, na sa mga vlogs nakikita ko sa mga trending. Dahil po binabantaan ni Sarah si BBM na pagka daw siya'y namatay, ipapapatay niya si Bongbong Marcos, ang misis ni Marcos, and So, ang reaction po ng mga nababasa kong comment, na parang ang gulo-gulo sa Pilipinas. But let me tell you this, ano man po ang mangyari sa mga makapangyarihan, the powers, sabi niya dyan neither present or future or any powers, kahit anong powers, hindi po tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? In fact, neither height nor depth or anything in all creation. Isipin nyo na, in all creation, in all the world, nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Karamdaman, cancer, problema, anything, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganun niya tayo kamahal, mga kapatid. And that's why Christmas is special to us. Sapagkat Christmas reminds us ng true love. That's what Christmas is reminding us. The true love of the Father and the true love of Jesus Christ giving His life for every one of us. Ngayon po tayo magtatanong.